Okay, sagutan natin yung isang comment sa aking isang video sa TikTok. May nag-comment. Paano pag even yung divisor, sir? Ayan, so may combo pa kami diyan. Pinalitan ko yung given, ginawa kong 16. Ito yung original. Ito yung comment. Dito siya nag-comment sa video na to. Math major shiplet number 10. What is the remainder when 5 raised to the 34th power is divided by 17? So ang solution dito, sa original na video ay ginamitan ng Fermat's Little Theorem kasi itong 17 ay prime number. So ang tanong niya, paano daw pag yung divisor even or kapag hindi prime number itong divisor, itong 17. So ginawa kong 16 itong divisor, so sagutan na natin. Okay? So ito na yung ginawa kong pinalitan ko ng divisor natin, 16. So ang choices, syempre may iba din. So 5, 7, 9, 11 ang choices. Okay, so sagutan na natin. Dahil hindi pwedeng gamitin yung Fermat's Little Theorem, so gagawin natin dito, isa-isahin natin yung exponent ng 5. Magsimula tayo sa 5 to the first power. Okay? So, 5 to the first power, ano ang remainder? Ano ang remainder? 16 ang divisor. So, ibig sabihin, modulo 16. So, ano ang remainder kapag 5 to the first power? Since 5 ay mas maliit sa 16, automatic, ang remainder dyan ay 5. Okay? So, ang goal natin dito, iisa-isahin natin yung exponent magsimula sa 5 to the first, 5 square, 5 cube, 5 to the fourth power, and so on. Ang goal natin makakuha tayo ng remainder na 1, 2, pwede na rin yung 3. Ayan, yung mga maliliit na number lang. Or pwede naman din negative 1, negative 2, negative 3. Pag negative 1, negative 2, negative 3, ibig sabihin yan, 1 less than dito sa 16. Para maging negative 1, ang katumbas niyan ay 15 dapat yung remainder. Yung negative 2 ay 14 dapat yung remainder. And then yung negative 3 ay 13 dapat yung remainder. Okay, pero medyo malaki na itong negative 3 and positive 3. So okay, mag-focus lang tayo dito sa 1, negative 1, 2, negative 2. Pag wala talaga, pwede na natin gamitin yung 3, negative 3. Okay? So hanap tayo ng magiging remainder na mababang number lang. Okay, so 5 medyo malaking number. So next tayo 5 square. So ano yung 5 square? Ang 5 square ay 25. Okay? So congruent siya sa 25 modulo 16. Yung 25 mas malaki sa 16. So therefore ang remainder niya, subtract lang natin. 25 minus 16, ang sagot doon ay 9. Okay? So ang 5 square, ang remainder niya ay 9. So malaki. So try pa natin. Yung susunod, 5 cube. So ang 5 cube, congruent siya sa, yung 5 cube pwede nating i-calculator. So ano ba yung 5 cube? So that is 125. 125 i-divide natin sa 16. Ano yung remainder? 125 divided by 16. Okay, so i-calculator natin. Ordinaryong calculator lang yung gagamitin ko. So ganito magkuha ng remainder. 125, yan yung 5 cube. So divide lang natin sa 16. Ayan, divided by 16. So malaki yung decimal, 7.8125. Ibig sabihin, malaki yung remainder. Para makuha yung remainder, subtract natin itong whole number, itong 7. Okay? So minus 7. Kapag ordinaryong calculator, ganito yung ginagawa. Subtract yung whole number. So 0.8125, then imumultiply ulit natin dito sa 16. So times 16, equal sign, yan na yung remainder, 13. So medyo malaki pa. So malaki yung remainder natin, 13. Pwedeng isa pa ulit. Or another technique nga pala, pwede nang hindi itong 125 ang gamitin natin. Another solution dito, imbis na 5 cube ang kuhanin natin, pwedeng i-multiply natin ito kasi 5 to the first power times 5 square, 5 cube yan. Pwedeng 5 times 9 lang, i-multiply natin to. 5 times 9, 45. Tapos 45, i-divide natin sa 16. Medyo yan, mas maliit na number lang. Makukuha na agad natin yung remainder. So pag dinivide natin sa 16, di ba 32? 32 yung pinakamalapit dito na sa 45, 32. So pag sinabtract natin, ayan, 5 times 9, 45, tapos 45 minus 32, ayan. So 13 nga yung magiging remainder natin, 5 minus 2, 3, 4 minus 3, 1, 13. Okay? So same, kapag kinuha yung 5 cube, or kaya naman yung 5 times 9 lang. Okay? So next, malaki pa rin yung number, 13, that is negative 3. Pag kinonvert natin sa negative, malaki pa rin. So, try natin 5 to the fourth power. Okay? So, 5 to the fourth power, modulo 16. So, ano ang remainder nito?
So ang remainder niyan, ang 5 to the fourth, pwedeng doblehin natin itong 5 square para medyo maliit lang yung number natin. Okay? So 5 square pwedeng 9. Yung remainder ng 5 square, 9. So i-multiply natin sa sarili niya, 9 times 9. That is equal to 81. Tapos modulo 16, i-divide itong 81, i-divide natin sa 16. Ano ang pinakamalapit sa 81 ay 80. Ang 80 ay 5. 5 times 16, that is equal to 80. Or ang 81 ay equal sa 5 times 16 plus 1. Ito na yung remainder. So therefore, ang 5 to the fourth power, ang remainder na niya ay 1. Okay. So yan na yung gagamitin natin dahil nag-equal na sa 1 yung remainder. Okay, ulitin natin na kung medyo nalito dito, ang ginamit ko 9 times 9 kasi 5 square. Remainder ng 5 square, 9. Imumultiply lang natin sa sarili niya yan. Or kung nalito kayo dyan, kunin nyo 5 to the fourth. So 5 to the fourth, edi gawin lang natin 5 times 5. 25 times 25 kasi 5 to the fourth. Ayan, 625. Then i-divide natin yan sa 16. Okay? Minus yung whole number na 39. So minus 39. Okay? Multiply sa divisor na 16. Okay? So yun ang remainder natin, 1. Or para nga hindi na kailangan ng calculator, ito ng 9 ang ginamit ko. Kaya 9 times 9, 81. So ang remainder nun ay 1. So dahil nakakuha na tayo ng remainder na 1, i-apply na natin yung property ng modulo na pwedeng erase both side, yung remainder tsaka yung itong remainder tsaka itong number natin dito, pag ni-raise natin yan parehas sa same exponent, pwede ganun pa rin yung ano niya, remainder. So itong 5 to the fourth, erase natin para kuhanin natin yung 34. Pero multiple dapat ng 34, ang pinakamalapit 32. 34 ito, no? So pinakamalapit 32. So yung 5 to the fourth power, erase natin sa 8 para maging 32. So congruent siya sa remainder natin na 1, i-erase din natin itong 1 sa 8. So modulo 16. So therefore, meron na tayong 5 raised to 4 times 8. So that is 32. Ang remainder dyan ay 1 pa rin. 1 modulo 16. Ngayon, para makakuha tayo ng 34, i-multiply natin itong 32, 5 to the 32nd power, i-multiply natin sa 5 square. Okay? So, dahil minultiply natin sa 5 square, itong right side natin, 1, i-multiply din natin kung anong remainder ng 5 square. Anong remainder ng 5 square? That is 9. So 1 times 9 modulo 16. So therefore, yan na yung answer natin. 5 to the 32nd power times 5 squared, that is 5 to the 34th. Yun na yung hinahanap natin. Ang remainder natin ay 1 times 9, syempre 9 modulo 16. So therefore, the correct answer is 9, letter C. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa number theory na problem na ito. So good luck sa lahat na nagre-review para sa board exam ng math majorship para sa LEP. So bye-bye and God bless. Kung may math question, ay i-comment lang po sa aking channel or i-PM ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Or kung sa TikTok kayo nanonood, comment lang din po kayo dyan. So bye-bye ulit. God bless.